Kabanata 261. Humakbang si Gina, matalas ang boses habang sinasaway, Magnus, wala ka sa linya. Nagtaksil ka sa Supremo, at ngayon, sinasabi mong impostor siya. Nagsisinungaling ka. Lumuhad ka. At humingi ng kapatawaran sa kataas-taasang isa na baka madali lang siya sa iyo. Namula ang mukha ni Magnus sa panghahamak sa kanyang sinabi. Hydra, spare me your theatrics. The Supreme One died half a month ago. Ang taong nauna sa atin ay maliwanag na impostor na nakita mo. Ano ba talaga ang balak mo? Kalokohan. Hindi namatay ang Supremo. Lumingon si Gina kina Yale at Fernando, nagtanong, pareho kayong nakakita ng Supremo. Sabihin mo sa amin, totoo ba siya o peke? Deputy Chief Thorne, mind your words. This is indeed the Supreme One, mahigpit na babala ni Yale. Tumanggo si Fernando bilang pagsang-ayon. Sa totoo lang, hindi kami palaging nasa tabi ng Supreme One, pero ilang beses na kaming nakatagpo. Kung peke siya, masasabi namin. Narinig mo na ang lahat ng Art of the Skies, hindi ba? Posibleng linlangin kahit ang pinakamatalim na mga mata na may mahusay na pagbabalat kayo. Ngunit ang katotohanan ay laging nagbubunyag ng sarili nito sa huli, palihim na sabi ni Magnus. Ano ang gusto mong sabihin? Tanong ni Gina. Ngumisi si Magnus. Madaling malaman kung siya ay totoo. Alam ng lahat ang walang cap-ares na kapangyarihan ng Supremo. Kung siya ay totoo, kung gayon hindi ako makakapareha para sa kanya. Ngunit kung siya ay peke, pagkatapos ay ipapahiling ko sa kanya na hindi na siya ipinanganak. Magnus, how bold of you. You're committing treason. You will face the consequences. Sinita siya ni Gina. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikislap sa malamig na liwanag habang siya ay nagsasalita ng malamig. Magnus, ikaw ay isang bayani minsan na may mga dakilang tagumpay. Kung aaminin mo ang iyong pagkakamali, maaari akong magpakita ng awa at bigyan ka ng pagkakataong magsisi. Ngunit kung pipilitin mo ang iyong kahangalan, ako wala kang magagawa kundi patayin ka. Pagkasabi ni Sebastian ay humakbang pasulong si Sebastian, ang kanyang aura ay pumutok na may kahangahangang kapangyarihan. Sa isang iglap, naramdaman ng lahat ng naruroon ang isang mapang-ipang puwersa na dumaan sa kanila. Parang dinudurog sila ng di nakikitang malaking bato, dahilan para hingal sila at gulat na gulat. Sandaling napailing si Magnus sa sobrang pressure. Bumalatay ang takot sa kanyang mga mata nang bigla siyang umatras. Gayunpaman, ito ay sandali lamang. Matapos niyang makabawi ng mabilis ay napangisi siya. Ang galing mong magpanggap, impostor. Pero malayong takutin mo ako. Mukhang determinado kang mamatay. Naningkit ang mga mata ni Sebastian, puno ng killing intent ang kanyang tingin. Panibagong alon ng takot ang naramdaman ni Magnus. Sigurado siyang nasaksihan ng sarili. Impostor na ito. Ang pagpatay sa iyo ay magkakaroon ako ng malaking merito. Deklara ni Magnus. Nakaramdam ng pangamba si Nathaniel, ngunit tulad ni Magnus, kumbinsido siya na ang kataas-taasang isa ay patay na o baldado. Sa pag-iisip nito, nilapitan niya si Sebastian, naglabas ng nakakatakot na aura na nagpahirap sa lahat na huminga, na napilitang umatras. Ikaw ang humiling nito. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikislap sa kabaliwan habang ikinuyom niya ang kanyang kamao at inilunsad ang isang suntok kay Nathaniel, na nagpakawala ng isang nakakatakot na pagdagsa ng enerhiya na nagpang-inag sa gulugad ng lahat. Nakaramdam ng palpitations, mabilis na pinalakas ni Nathaniel ang kanyang kaibuturan at gumanti sa pamamagitan ng isang suntok ng kanyang sarili, na nagpakawala ng ungol. Tara na. Hindi na hinintay ni Sebastian ang resulta. Matapos magpakawala ng suntok ay sinunggaban niya si Esme at tumakas, na sinundan ng mahigpit ni Gina sa likuran nila. Sa kabila ng pagiging nasa Grandmaster Realm na ngayon at may kakayahang makipaglaban sa mga kalaban na mas mataas sa kanyang antas, ang pinakakalabanan niya ay ang isang late-stage na Grandmaster. Maaaring nagkaroon ng pagkakataon si Sebastian na makipaglaban kay Nathaniel ng mag-isa, ngunit kasama ang mas mabigat na Magnus sa halo, ang pagharap sa parehong kalaban ng sabay-sabay ay isang labanan na hindi niya mapanalunan.
Ang pag-alam kung kailan dapat umatras ay isang tanda ng karunungan at pragmatismo. Sa makatuwid, ginawa ni Sebastian ang estratehikong desisyon na umatras sa halip na ipagsapalaran ang isang walang kwentang paghaharap. Kabanata 262. Tigilan mo siya. Huwag mo siyang paalisin. Hindi man lang nag-alala si Magnus nang makita niyang tumakas si Sebastian. Dali-dali niyang hinabol si Sebastian at inutusan ang mga nasasakupan na harangin siya. Gayunpaman, ang mga taong dinala niya ay lahat ay natatakot kay Sebastian at hindi nang ahas na hamarang sa kanya. Samantala, nagawa na ni Natalie ang mga kinakailangang arrangement sa labas ng hotel. Sa pagbukas ng mga pinto, ilang sasakyan na ang naghihintay sa grupo ni Sebastian nang lumabas sila. Mabilis na sumakay ang tatlo sa mga sasakyan at nagmamadaling umalis. Pagkakita nito ay agad silang hinabol ni Magnus at Nathaniel. Sa sandaling iyon, nagpaputok ng rocket sina Lord Dracaria at Lord Frostclaw, na nagtatago sa rooftop sa tapat. Naiwasan ni Magnus at Nathaniel na masugatan habang nagmamadaling umiwas sa gilid. Gayunpaman, ang kanilang pag-iwas ay naantala ang kanilang pagtubis. Nakatingin lang sila habang nawawala sa paningin ang mga sasakyan. Galit na galit si Magnus. Dahil nabigong maaga ang kontrol sa Supreme Nexus kanina, nagpasya siyang harapin muna si Gina at ang iba pa para walang makapidyo sa kanya mamaya. Ang layunin niya sa pagdating sa oras na ito ay upang makuha ang grupo ni Lord Hydra at Lord Dracaria, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nabigo siya. Ano sa palagay mo, Elder Crane? Tanong ni Magnus. Sandaling nag-isip si Nathaniel bago sumagot, namatay na ang Supremo sa Delfino Isle, kaya dapat peke ang taong ngayon lang. Gayunpaman, hindi natin dapat maliitin kung ano ang kaya ng taong iyon. Kahit ako ay hindi magtitiwala kung ito ay one-on-one fight, hindi ako sigurado sa background niya. You analyzed it well. Regardless of their background, they must be eliminated since they are associated with Dracaria and Hydra. Dumura si Magnus. Hindi nagtagal ay dumating sina Sebastian at Gina sa Misty Oak Villa. Sa ngayon, ligtas pa rin itong lokasyon. Ang pamilyang Quirrell ay isang pamilya ng mga practitioner. Si Joseph ay isang Grandmaster, at ang pamilya ay may ilang iba pang mga Grandmaster. Higit pa rito, maraming bitag at high-end na armas sa labas ng Misty Oak Villa. Kahit alam ni Magnus na nandoon sila, hindi siya maglalakas loob na pumasok ng walang ingat. Ms. Bailey, pasensya na talaga kung nadamay kita dito, paumanhin ni Sebastian kay Esme. Sino ang mga taong yon? At ikaw ba talaga ang Supreme One? Tanong ni Esme. Hindi siya sigurado dahil ang mga alingaw tungkol sa Supreme One ay tungkol sa isang kataas-taasang tao at kakilakilabot. Gayunpaman, kung paano tumakas si Sebastian ay kabaligtaran ng gagawin ng Supreme One. Bago pa makasagot si Sebastian, galit na sumingit si Gina. Ang mga taong yon ay mga traidor mula sa Supreme Nexus, na pinamumunuan ni Deputy Chief Thorne at Nathaniel. At oo, totoo ang Supreme One, pero sugatan siya at hindi pa siya magaling. Kaya nga, kasuklam-suklam ang mga taksil na iyon. Galit na napabuntong hininga si Esme bago may naalala. Nga pala, may regalo ako sa'yo, sabi ni Esme sabay lingon kay Gina. Pumalakpak si Esme, at may biglang nagdala ng isang parihabang kahoy na kahon. Ibinigay niya ang kahon kay Gina, saka ipinasa kay Sebastian. Pagbukas ng kahon, nakita ni Sebastian ang isang puting damo na hugis tao. Sa paghusga sa hugis at sukat nito, malamang na malapit na ito sa 1 siglo. Bagamat naghinala si Sebastian, excited pa rin siyang makita ito. Gamit ang siglong gulang na puting damong ito, siya ay isang hakbang na mas malapit sa pagpino ng nourishing pills. Kapag nakuha na niya ang isang siglong dragon root, makakagawa na siya ng mga table tasks, na nagtutulak sa kanyang paglilinang sa bagong taas. Samantala, sina Magnus at Nathaniel kasama ang kanilang mga tauhan, ay sumugod sa Phoenix Corporation, na kinuha ang kontrol sa buong conglomerate sa pamamagitan ng puwersa.
Sa loob ng dating opisina ni Sebastian mayabang na nakaupo si Magnus sa sopa habang nakatayo sa harapan niya ang dalawang babae si Lillian at Lyra. Walang kahihiyang gumagala ang malalaswang mata ni Magnus sa mga babae. Mas nasiyahan siya at nag-iinit sa bawat sandali. Ang ganda niyong magpinsan. Such exceptional beauties. Simula sa araw na, akin na kayong dalawa. Ngayong gabi, pagsisilbihan niyo ako, deklara ni Magnus ng may pag-urmamataas. Kabanata 263. Salamat, Celestial Master Thorn. Dahil sa tuwa, mabilis na nagpasalamat si Lyra kay Magnus. Nag-iba ang reaksyon ng mga babae nang marinig ang mga salitang iyon. Si Lyra ang tipo na gustong manatili sa mga makapangyarihang lalaki, at si Magnus, bilang Deputy Chief ng Supreme Nexus, ay malinaw na nababagay sa kanyang pamantayan. Ngayong patay na ang Supreme One, hawak ng Celestial Master ang posisyon ng pinuno ng Supreme Nexus at siya rin ang may-ari ng Phoenix Corporation. Ang makapaglingkod sa gayong lalaki ay isang bagay na pinangarap niya. Sa kabilang banda, ang kutis ni Lillian ay nagbago ng husto. Celestial Master Thorn, pakiusap, nakikiusap ako na palayain mo ako. Gusto ko nang umuwi, pakiusap niya. Ayaw mo ba akong pagsilbihan? Nakangiting tanong ni Magnus. Pinagdikit lamang ni Lillian ang kanyang mga labi, puno ng pag-aalala at takot ang kanyang mga mata. Hindi siya yung tipong naghahangad ng vanity. Kung hindi, sa kanyang mga kwalifikasyon, madali siyang nakapag-asawa sa isang mayamang pamilya. Pumayag siyang pakasalan si Chris dahil ayaw niyang bumagsak ang kumpanya. Sa harap ng mga desperadong pakiusap ng kanyang pamilya, gumawa siya ng kompromiso. Ganoon din ang kaso nang lumapit siya sa Supremo. Si Lyra, gayunpaman, ay mataktikang umupo sa tabi ni Magnus at nakapatong sa kanyang yakap. Napatingin siya kay Lillian. Lillian, huwag kang maging walang utang na loob. It's your blessing na ang Celestial Master Thorn ay nagustuhan ka. Bakit ka pa nag-aalangan? Napakagatlabi pa si Lillian at nanatiling tahimik. Sumili ang malamig na ngiti sa labi ni Magnus. Lillian, sa tingin mo ba makakapahinga ka ng maluwag dahil lang nakuha mo ang 10 bilyong dolyar na order mula sa Phoenix Corporation? Let me tell you. Ang Supremo na nakita mo ay isang impostor. Ang tunay na Supremo ay matagal nang patay. Ngayon, ang kapalaran ng Phoenix Corporation ay nasa kamay ng Celestial Master. Kung valido hindi ang 10 bilyong dolyar na kontratang iyon ay nakasalalay. Ganap sa salita ng Celestial Master. Nagmamadaling sumingit si Lyra, 11 Lillian, ano pa ang pinagdadaanan mo? Gusto mo bang bumagsak ang kumpanya natin? Makontento ka na ba? Ngumisi si Magnus. The collapse of the company is nothing. If you provoke me, the Celestial Master, I can have the Smith family removed from Ravenview City with just one word. Namutla sa takot si Lillian nang marinig iyon. Isang nakakatakot na kislap din ang sumilay sa mga mata ni Lyra. Mabilis niyang niyakap ang leeg ni Magnus at pumikit ng matamis, Celestial Master Thorn, kahit hindi niya alam ang kanyang lugar, nasa iyo pa rin ako. Ipinapangako kong pananatilihin kitang masaya araw-araw. Kahit na kailangan mong harapin ang pamilyang Smith mamaya. Please wag mong pahirapan ang mga magulang at kapatid ko, okay? Sige, sige. Hindi ko pahihirapan ang mga magulang at kapatid mo. Pero huwag mo akong bigin, makahulugang sabi ni Magnus, sabay abot ng kamay at pilit na inaagaw ang pinaka-prominenteng bahagi niya. Kakaibang tunog ang pinakawalan ni Lyra at tumabi sa kanya. Sa pagdiin niya ng husto laban sa kanya, ang kanyang mga labi ay dumampi sa kanyang tainga, at ang kanyang mainit na hininga ay nagpangingit sa kanya sa pagnanasa. Halos hindi na makapaghintay si Magnus na dalhin siya doon. Gayunpaman, pinigilan niya ang pagnanasang ito, dahil si Lillian ang taong gusto niya talaga. Una, mas maganda si Lillian, at pangalawa, minsan siyang naging asawa ng Supremo. Ang dalawang dahilan ay labis na ikinatuwa niya. Tumingin si Magnus kay Lillian at nagtanong, Lillian, nakapagdesisyon ka na ba? Nauubos na ang pasensya ko. Celestial Master Thorn, pakiusap, nakikiusap ako sa iyo, palayain mo ako.
Pakiusap, umiiyak na si Lilian. Dumilim ang mukha ni Magnus sa galit. Lilian, parang mas gusto mong gawin ang mga bagay sa mahirap na paraan. Gusto mo bang kunin kita ng pilit? No. Please. I beg you. Pagsusumamo ni Lilian, napuno ng luha ang mga mata habang nakaawang nakatingin kay Magnus. Ang kanyang maluha-luha na hitsura ay madaling pumukaw ng awa, na nagnanais na hawakan at protektahan siya. Gayunpaman, sa halip na awa, ang kanyang mga luha ay nagdulot ng nakakasakit na pananabik kay Magnus. Tumayo siya at humarap kay Lilian. Tulad ng isang gutom na lobo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagnanasa, at ang kanyang mukha ay nabaluktot ng isang mapanlinlang na ngiti. Huwag kang lalapit, sigaw ni Lilian, takot na takot, habang umaatres. Pagkatapos ay naglabas siya ng fruit knife mula sa kanyang bag. Ang kutsilyong ito ay orihinal na itinatago para sa proteksyon laban kay Chris. Hindi niya ito inilabas sa kanyang bag sa buong oras na ito. Magagamit niya ito ngayon. Kabanata 264. Tumingin si Magnus kay Lilian nang may pang-aalipusta. Isang marupok na babaeng katulad niya. Hindi siya matatakot kahit na may baril siya. Alam ni Lilian kung gaano kalakas si Magnus, kaya hinawakan niya ang kutsilyo sa kanyang leeg. Huwag ka nang lalapit, baka kitilin ko ang sarili kong buhay sa harap mo. Hindi ko akalain na magiging birtod kang babae. Nagsisimula na akong magkagusto sa'yo lalo, komento ni Magnus. Hindi man lang siya natakot. Lumapit din si Lyra. Celestial Master Thorn, may sasabihin ako sa iyo na tiyak na magpapasaya sa iyo. Oh. At ano kaya iyon? Tanong ni Magnus na naiintriga. Virgin pa si Lilian, nakangiting banggit ni Lyra. Nahiya at galit na galit si Lilian nang marinig ito. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Lyra ang ganoong sikreto, lalo pa itong ibunyag kay Magnus. Ano? Talaga? Sabik na tanong ni Magnus na puno ng pag-asa ang mga mata. Totoo naman. I overheard her talking about it with my tita a few days ago. So, what do you think? Exhilarating, di ba? Nakangiting tanong ni Lyra. Naningkit ang mga mata ni Magnus habang nakatingin kay Lilian. Dinilaan pa niya ang kanyang tuyong labi. Isang hiwalay na babae na virgin pa. Nakakagulat na tuwa. Pero kailangan kong i-verify ito mismo. Umalis ka. Kapag isa pang hakbang mo, papatayin ko ang sarili ko, pagbabante ni Lilian, sabay hawak ng mahigpit sa hawakan ng kutsilyo. Ang kanyang kaba ay naging dahilan ng paghiwa ng matalim na talam sa kanyang balat. Tumawa lang ng walang katatawanan si Magnus. I'm starting to like you more. Better put down the knife and serve me well. If you take your life, I'll take your mom, your dad's, and your grandfather's lives as well. Ikaw nakasuklam-suklam na hamak. Parehong nabigla at galit na galit si Lilian. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. Napakabastos, Lilian. Paano mo nagagawang magsalita ng ganyan sa Celestial Master? Humingi ka agad ng tawad. Saway ni Lyra. Gayunpaman, itinaas ni Magnus ang kanyang kamay para pigilan siya. He then nonchalantly remarked, she's right. Hindi lang ako kasuklam-suklam, pero ako rin ay walang hiya. Kung hindi, paano ko naalis ang Supreme One? Pinatay mo ba ang Supremo? Gulat na tanong ni Lyra. Ngumisi si Magnus. More or less. Sino ba talaga ang Supremo? Curious na tanong ni Lyra. You all know him. Siya ang inakala ng pamilya Smith na walang kwenta, Sebastian, sagot ni Magnus na may kasamang pang-iinis. Ngunit hindi siya patay. Natarante si Lyra. Nasa hotel lang siya. Hindi mo ba siya nakita? That was a fake. Yung totoo, patay na, paliwanag ni Magnus. Totoo, patav na. Nakikita ko. Bulalas ni Lyra. But he looked so real. Kahit ako naloko. Si Lilian naman ay napuno ng kalungkutan. Hindi niya namalayan na si Sebastian pala ang Supremo. Sa kasamaang palad, pinatay siya ng lalaking nasa harapan niya. Gusto niyang kumalas patungo sa kanya at makipaglaban ng ngipin at kuko sa kanya. Natawa si Magnus nang tila naiintindihan niya ang iniisip nito. Alam kong gusto mo na akong patayin ngayon.
Pero may mas malupit pa akong balita sa iyo. Kanina lang, kayo ni Hydra ay kinidnap ng mga tauhan ko. Nahulog sa bitag natin ang Supremo habang sinusubukang iligtas kayong dalawa at nauwi sa amin. Patay. Hahaha. Namatay ba siya? Sinusubukan akong iligtas. Nang marinig ito, naramdaman ni Lilian na para siyang tinamaan ng kidlat. Nadapa siya at muntik nang mahulog. Ang paghahayag na ito ay mahirap para sa kanya na tanggapin. Maraming beses na siyang nailigtas ni Sebastian noon, at ngayon ay namatay siya sa pagliligtas sa kanya. Pinagsisisihan niyang hiwalayan siya ng walang puso. Dahil sa labis na pagkakasala, hiniling niya na mabayaran niya ito sa kanyang kamatayan. Ngumisi si Magnus. Alam kong gusto mong ipaghiganti siya sa pamamagitan ng pagpatay sa akin. Pero masyado kang mahina. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon kung gagawin mo ito sa sikat ng araw. Gayunpaman, maaari akong magpakita sa iyo ng paraan. Maaari mo akong akitin araw-araw. Kung sanay ka, baka maubos mo pa ako hahaha. Walang hiya kang hayop. Galit na galit si Lilian kaya nanginginig ang buong katawan. Kahit na, ano ang magagawa niya? Hindi galit si Magnus. He eerily smiled and demanded, exactly. Di ba sabi ko lang? Hindi lang ako hamak kundi walang hiya din. Ngayon, inuutusan kitang habarin at pagsilbihan ako. Hindi. Magpapasa ako ng utos para sa iyong mga magulang at lolo. Patayin agad. Kusang kumalas si Lilian sa hawak sa fruit knife, na maingay na nahulog sa lupa. Hindi niya mapigil ang umiyak, punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi siya natatakot mamatay. Gayunpaman, hindi niya kayang iwanan ang kanyang mga magulang at lolo. Kabanata 265. Sa pagharap sa pamimilit ni Magnus, walang pagpipilian si Lilian kundi ang magkompromiso. Akmang maghuhubad na siya nang biglang may kumatok sa pinto. Pumasok ka. Nagyayelong boses ni Magnus. May kislap ng pagpatay na layunin sa kanyang mga mata. Ayaw niyang magambala nang malapit na siyang magsaya. Gayunpaman, nang makitang si Nathaniel ang pumasok, iniwang galit at walang magawa si Magnus. Elder Crane, ano ang nagdala sa iyo dito? Tanong niya. May inabot na invitation si Nathaniel kay Magnus. Ito ay isang imbitasyon mula sa Fader Island. Iniimbitahan nila ang Supremo sa kanilang triennial auction. Nagningning ang mga mata ni Magnus sa pagbanggit ng Fader Island. Kinuha niya ang imbitasyon at mabilis na sinuri Leon. Yes, it is an invitation from Fader Island. Nakita ko na dati. Halatang excited si Magnus. Ang kahalagahan ng Fader Island ay napakalaki. Isa itong makapangyarihang nakatagong angkan, halos parang isang immortal na sekta. Ang mga naninirahan ay parang mga immortal na lupain, bawat isa ay nagtataglay ng mga dakilang supernatural na kakayahan. Sa labas ng mundo, ang mga kapangyarihan tulad ng Supreme Nexus, Nova Star Organization, at Dragonheart ay itinuring ng top-tier forces. Sa kabila nito, nalampasan ng Phaedra Island kahit ang mga ito. Ang impluwensya at kapangyarihan nito ay walang kapares. Gayunpaman, ang Phaedra Island ay nakahiwalay at bihirang makipag-ugnayan sa labas ng mundo, kaya kakaunti lang ang nakakaalam nito. Ang Phaedra Island ay binuksan lamang isang beses bawat 3 taon sa paligid ng Moonlight Festival. Maghohost sila ng isang grand auction kung saan ang mga kilalang tao mula sa buong mundo ay iimbitahan na lumahok. Ang mga kilalang tao na ito ay ang mga nangungunang elite sa labas ng mundo, at sa buong Dragotha, wala pang 10 tao ang karapat-dapat na makatanggap ng imbitasyon. 3 tao lamang ang pinayagang pumasok sa bawat imbitasyon. Ibig sabihin, mga 20 hanggang 30 katao lamang mula sa Dragotha ang maaaring dumalo sa auction. Kasama sa mga dumalo na ito ang mga pinuno ng mga nangungunang pamilya, ang Supreme One of Supreme Nexus, at ang pinuno ng Celestial Dragon Organization, bukod sa iba pa. Bilang karagdagan, mayroong ilang malalim na nakatagong mga pamilya o sekta sa Dragotha, na kilala bilang mga nakatagong pamilya o mga nakatagong angkan. Ang mga nakatagong pamilya at angkan na ito ay karaniwang napakalakas, na ang ilan ay higit pa sa Supreme Nexus sa lakas.
Sila ay karaniwang nagpapatakbo ng mahina at karamihan ay matatagpuan sa ibang bansa o sa liblib na mga bundok, kaya naman kakaunti ang nakakaalam tungkol sa kanila. Tuwang-tuwa si Magnus dahil sa sobrang engrandi ng auction sa Fader Island. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga bagay sa auction ay pawang napakahalagang kayamanan. Ang pinakamahalaga, ang mga table tas ay isusubasta. Kahit na ang mga table tas ay ibinebenta sa ilang mga lugar sa labas ng mundo, ang mga ito ay talagang mga gamot na panggamot. Gayunpaman, ang mga table tas mula sa Fader Island ay tunay, na nag-aalok ng mga paggamot para sa mga sakit at lason, pagpapahaba ng habang buhay, at kahit na pagpapahusay sa mga base ng paglilinang. Ang mga table tas ay kapansin-pansing epektibo. Ang pinakananais ni Magnus ngayon ay ang mga table tas na makapagpapahusay sa kanyang cultivation base. Ang kanyang kasalukuyang cultivation base ay umabot na sa pinakamataas na antas ng Grandmaster. Ang pagsulong pa sa Divine Realm ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Kung wala ang tulong ng mga tabletang ito, aabutin siya ng hindi bababa sa 10 taon upang magkaroon ng pagkakataon. Ngunit hindi siya makapaghintay ng ganoon katagal. Naiwang bigo siya sa mga nakaraang pakikipagtulungan niya kina Merlin at Nelson. Sa kabila ng pagiging abala araw-araw, hindi siya nakakuha ng bahagi ng Seraph-Tear Pendant o ang 2 anteng-anteng, ni hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong lumahok sa pananaliksik. Ang lahat ng ito ay dahil ang kanyang cultivation base ay mas mababa kaysa sa kanila. Kung hindi sila mangangahas na tretuhin siya ng ganoon. Kaya, lihim siyang nangakong totoontong sa Divine Realm sa pinakamaikling panahon na posible. Handa siyang magbayad ng anumang halaga para makamit ito. Dumating ang imbitasyong ito sa tamang panahon. Kuya Crane, ihanda mo ang iyong sarili. Sasama ka sa akin, sabi ni Magnus. Ngunit, Celestial Master Thorn, ang imbitasyong ito ay para sa kataas-taasang isa, pabulaanan ni Nathaniel, medyo nangangamba.